sa ating mga kababayan sa kanilang reklamo, mga hinaing at pangangailangan po. Lalong-lalo na yung mga health workers natin na sa panahon ng pandemya tayo nangailangan sa kanila ay hindi tayo pinabayaan. So ASEC Untalan, kindly po, and Director Ali sa ating lahat ng mga officials ng DOH, please lang po tugunan kagad natin itong mga pangailangan. Kung wala na pong mga katanungan, salamat po sa DBM, DOF, DSWD, PCSO, sa lahat po, DPWH, sa PhilHealth, sa ating lahat ng mga empleyado po ng Department of Health sa inyong serbisyo at sakripisyo sa ating mga kababayan. As we start our work this 20th Congress, one thing is certain, we have so much to do. We are still far from achieving what the Filipino truly deserve. Sabi nga nila, malayo na pero malayo pa. Indeed, we have made progress, but the road ahead remains long and challenging. Again, we must strengthen public health institutions, invest in facilities and equipment, and guarantee health programs that will ease the burden of medical expenses on ordinary families. Tulad ng lagi kong binibigyang diin sa mga nagdaang pagdinig, dapat siguraduhin ng gobyerno na ang serbisyong pangkalusugan ay abot kamay, abot kaya at masahan para sa lahat. Ito po ang malinaw na layunin ng Republic Act 11223 or ang Universal Healthcare Law, ang siguraduhin walang Pilipino ang mapagkakaitan ng serbisyong medikal dahil lamang sa kakulangan ng pera. Kaya po paalala ko parati sa DOH, ang PhilHealth at iba pang ahensya na may kinalaman sa kalusugan, sa kanilang tungkulin at yakin ang maayos, mabilis at epektibong pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Hindi dapat maantala ang serbisyo, hindi dapat mahirapan ang ating mga kababayan sa pagkuha ng benepisyo at higit sa lahat, ilapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Further, I urge everyone to ensure the laws we pass are implemented properly, such as the Malasakit Centers Law, ito pong Regional Specialty Centers Law, and especially the realization of those programs provided under the Universal Healthcare Law. Again, we will continue to hold PhilHealth accountable for its pending promises. We will also hold the other agencies accountable for their commitments of ensuring no patient is turned away. Monthly naman po itong hearing natin dito sa Senado at patuloy ko pong tututukan ito. As we move forward, let us be reminded to prioritize the health and well-being of the Filipino above all else. Unahin po natin ang well-being of the people above all else. The committee will continue to exercise its oversight functions over the implementation of the Universal Healthcare Act and monitor the status of utilization of funds intended for the rollout of its programs. In fact, plano po namin ngayong 20th Congress na mag-convene po yung committee along with joint committee along with the lower house counterpart para sa itong universal healthcare. Napapanahon na po na we should get updates from you. At tutukan po natin kahit malayo pa tayo sa full implementation, pero pag nagtulungan po tayo, mararating po natin ang gusto nating marating basta nagtutulungan po ang bawat isa. Muli, maraming salamat po sa lahat ng resource persons na nakiisa sa pagdinig na ito. This hearing is hereby suspended. Thank you.